Unregistered 10,000, pero meron niyang kaakibat na reckless driving, aabot niya ng 14,000, ganyan. Papasok din ba sa unregistered yung bagong motor na binili ko, tapos isang buwan na wala pa akong ORCR? Tama. Papasok po yun sa unregistered kapag kayo nahuli. Kaya huwag kayong gagamit ng mga motor or bagong labas na sa motor na wala pang papel. Huwag nyo pong gagamitin yan dito sa National Highway na. Hello, ayan, ito ulit kami ni Bonnie TV. Pag-usapan naman natin, mabilisan lang to. Magkano ba yung mga penalty kapag nagkaroon tayo ng violation? Kasi, totoo naman, napakadaming violation ngayon. Or, baka mamaya hindi mo alam kung magkano magiging penalty mo kapag ikay nahuli. Okay, so pag-usapan natin, ito kasama natin si Bonnie TV ng AR23. Sir Bonnie, ayan, so ang una kong tanong ay magkano ba yung penalty kapag ako nahuli na unregistered yung aking sasakyan? Motor man yan o kotse, ano ba? Unregistered, ang penalty sa registered ay 10,000. Okay. Kahit ba 4 wheels, 10,000 Yes, din? pare-pareha. Okay, 10,000 yan. Kaya sinasabi natin, mayaman man o mahirap, pare-parehas ang penalty niya. Okay. Ang unregistered, 10,000, pero meron niyang kaakibat na reckless driving dahil gumamit ka ng expired na sasakyan or motor. Ibig sabihin, kaya merong reckless dahil intentional yung ginawa mo. Alam mong expired, ginamit mo pa rin. Kaya nagkaroon ng reckless driving. Plus 2,000 yon. Kaya nagiging 12,000. Ngayon, hindi mo makukuha yung license mo kapag hindi mo pinarehistro yung motor. Ganun ba? Kailangan maparehistro ko muna yun para makukuha yung lisensya ko? Hindi yun sa'yo ibibigay hanggat hindi mo nire-register yung motor, kasi baka ulitin mo naman gamitin ng expired. Kaya ilalabas yan nila, nakarehistro na. Mas malaki pala gastos kasi una, paparehistro mo yung sasakyan, may penalty ka pa. So, halos doble ng mga 10,000 plus 2,000 sa reckless plus rehistro, aabot yan ng 14,000, ganyan. Naku, malaki pala, no? Malaki ang penalty ng unregistered. Kaya advice namin sa inyo, huwag kayong gagamit ng motor or sasakyan na expired ang rehistro. Wala pong pinagkaiba ang expired ang rehistro sa sasakyan na walang papel, or merong ng papel pero hindi updated. Okay, ang tawag dyan, lahat unregistered. Papasok din na, nabanggit mo na walang papel. Papasok din ba sa unregistered yung bagong motor na binili ko, tapos isang buwan na wala pa akong ORCR? Tama. Papasok po yun sa unregistered kapag kayo nahuli. Kaya huwag kayong gagamit ng mga motor or bagong labas na sa motor na wala pang papel. Huwag nyo pong gagamitin yan dito sa National Highway natin. Ilang araw ba yung valid lang yung motor na wala pang ORCR? Nakalagay sa memorandum ni LTO, 7 days pwede mong gamitin yung bagong labas na motor. After nun, wala na, hindi After na pwede. 7 days, unregistered na papasok unregistered na yan kung wala pa rin papel na lumalabas. Ganun pala. Magkano naman yung huli ko kung wala akong helmet tsaka substandard yung helmet ko? Okay, pagka nahuli kang walang helmet, nahuli ka no helmet, 1,500 yung babayaran mo. 1,500. Tama. Pero kung nahuli ka na naka-helmet ka ng substandard or nutshell na walang ICC, 3,000. Malaki pala. Mas malaki pala. Kasama dyan, yung mga nagbebenta, nagtitinda ng substandard na helmet, pag nahuli po kayo ng DTI, 3,000 ang babayaran nyo. Ganun pala yun. Mas malaki pala yung penalty kapag substandard dun sa walang helmet. Tama. 1,500 sa no helmet, 3,000 sa nag-helmet ka nga pero substandard naman. Paano naman kung nag-drive ako walang lisensya? No license. Ganito yan. Pagka nahuli kang no license, 3,000. Okay. Pero nahuli ka, sinabi mo, sir, naiwan po yung license ko. Pero ang lalagay nila doon sa ticket, no license. Once na nagtubos ka ng license at dala-dala mo yung nagtubos ka ng ticket, dala-dala mo yung ticket yung license mo, ibig sabihin mapapaltan yon ng failure to carry driver's license. 1,500 na lang ang babayaran mo. Magiging kalahati na lang. Tama. 1,500. Pero pagka no license ka talaga, 3,000 pesos. yan. Ganun pala kalaki, no? Medyo mahal din pala. Paano kung halimbawa wala naman akong seatbelt? No seatbelt, 1,000. Pero second offense yan, 3,000. Babalikan ko nga pala. Paano kung backride ko walang helmet? Magkano yung magiging same lang. Same lang? Same, 1,500. 1,500 din pala, no? Walang side mirror? Yun ang malaki-laki. Pagka nahuli ka nung side mirror, 5,000. May side mirror ka nga, pero crack naman, basag, 5,000 pa rin yan. Malaki pala. Pati no plate, 5,000 din ba? 10,000 ang no plate.
10,000? Mm. Malaki pala, no? Malaki Sa side pala. mirror naman, may side mirror ka, magkaiba yun sa no side mirror. Defective parts pagkabasag. Pero pagka wala talaga nung side mirror, 5,000 din. Ilaw, sa ilaw. Oo, signal Nahuli light. ka. Oo, Oh. signal light. Di gumagana yung signal light mo. Yung isang signal light, 5,000 din yan. Kahit anong ilaw, kahit isa dyan, hindi nagana, 5,000 yan. Paano kung yung brake light ko, naka-steady lang? Bawal yon. 5,000 din yan. Pag naka-steady lang yung signal, tama. kailangan ba lumalaro yun pag hinaapakan ko yung, o kaya nagpe-brake ako? Tama. Defective parts yun pagka naka-steady lang. Ganun pala. So marami palang Naglagay ka ng ibang kulay na ilaw. Alam mo, yung headlight ko, ginawa kong blue. Kasi maganda yun eh. Tama, 5,000 din yan. 5,000. Yung brake light ko, ginawa kong puti. Bawal din. 5,000 din. 5,000 din. Kailangan kulay pula or bright red yung brake light natin. So, Tsaka yun. yung tail light. Ayan mga kaibigan natin, yan yung mga ilan sa mga violation o normal nagiging violation natin na hindi natin alam na nagbabago ka ng ilaw, hindi natin alam na may violation pala yun, tsaka malaki pala yung penalty. Ayan, pinanawag sa atin na mabuti ni Bonnie TV ng AR23 na driving school dito sa San Pedro. Kaya mas maganda kung tayo ay kukuha ng driver's license, kukuha ka tayo ng student permit, dadaan po tayo sa mga driving school. Tama ba? Tama. Kasi, ano ba yung sa mga tinuturo ng driving school? Seminar yan. Merong seminar na 2 days. Lahat yon nandun. Republic Act 4136, yung mga traffic sign, pavement marking, traffic signal, lahat yan tinuturo dito sa driving school. Kaya mas maganda talaga dadaan. Mga Republic Act kasama yan. JAW, yung mga penalty, yan, nasa driving school yan. Kaya dapat talaga dumaan tayo dito sa driving school. No? Pagka hindi dumaan sa driving school, ibig sabihin, hindi ka matatawag na qualified driver kasi hindi ka dumaan sa tamang proseso. Yun. So yun mga kaibigan, napakaganda naman yung pinag-usapan natin ngayon ni Bonnie TV kasi nga dahil bilang isang LTO accredited na driving instructor, alam niya yung mga rules, regulations, syempre ng LTO, tsaka yung mga penalties. Tama. Tsaka yung mga tinuturo nyo dito sa driving school, talagang proper na proper. Diba? So, imbitahan natin sila dito sa AR23 na driving school. Sa lahat ng gustong kumuha ng driver's license, student, mula student permit, pupunta po kayo sa driving school. Ngayon, kung nandito kayo sa malapit sa area namin, pwede kayong pumunta dito sa amin, AR23 Driving School. Located po yan dito sa Atienza Compound, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Nasa gate po kami mismo ng LTO San Pedro. Pwede po kayong pumunta dito Monday to Friday, 7 o'clock AM hanggang 4 PM ang open namin. Yan. Okay. So yun lang. Maraming salamat ulit kay Bonnie TV. Ang dami na natin natutunan sa kanya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.